Good morning. May aga mahinahinay kita abante aton nga oras alas 8:32. Salamat gid sa Ginoo nga may ara kita liwat sang opportunity makapadayon sa aton nga pagtuon sining aga. Welcome sa aton nga klase. Today is August 10, 2025. And as promised, last Sunday, natapos nato ang aton nga lessons regarding sa mga counterfeit na gina-offer ni Satan. Today, aton nga tan-awon ang compartments sang ginatawag nga lower parts or region of the earth. Ang sa English, it is identified to be the hell. Sa Greek, it's Hades. Sa Hebrew, it's Sheol or place of the dead or place of the dead chart. So, sa aton nga pagpadayon, aton ini siya nga hatagan sang pagtuon tungod kay madami sang false notion kay ang aton abi naintindihan pag magsiling impierno totality amo na to tanan ang kung diin gibutang ang tawo ang mga angels pero ang mga talata sang scriptures nga atong pagatan-awon sa sining nga aga magahatag sang kategorya regarding sinang place of the dead or hell in English, Hades in the Greek, and then Sheol in Hebrew. And ato na siya nga i-relate kaya again we are still in the topic regarding sang angelic conflict. Ato na siya i-relate sa human history at the same time sa kung ano natabo in the past. Kag kung diinggit pang incarcerate sang ato na Ginoo ang mga angels nga nag-follow kay Satan for those who had disobeyed the rules of engagement and also those angels na by way of God's sovereignty iya ginbutang sa sininga mga place or sininga mga duog. So very relevant dito sa Genesis, tanaw nato na siya later, ano ang relationship sina sa aton nga pagtuon sa nakita ni John sa Revelation kag kung ano ginhimo sang Ginoo didto sa panahon nga nagrebel ang ini nga mga angels. Kay kung aton abi nga basahon lang sa English or Cebuano kag kung hindi naton paidaluman tungod kay hindi naton na investigate sa lingwahe kung ano siya ginsulat, hindi naton ma-appreciate. So this morning, we will be investigating again that place, generally speaking, and then aton siya nga i-categorize nga may ara sa mga places kung diin gin-incarcerate ang Ginoo sa mga wala nagdapig or wala nagupod sa aton nga Dios. But to start with, nami gid nga pangayoon naton ang kaalam sa Ginoo tungod kay hindi ni siya aton pamuhat kun hindi good morning. Pamuhat ini siya sang aton nga Dios kag sa mga panahon nga tin-aw sa aton ang ini nga mga pagtulunan siya ang mahimaya tungod kay ang gusto gid sang aton nga Ginoo mahibaluan naton ang kadagutlo kataga sa sini nga mga pulong nga naka-incorporate sa iya sa pulong sang Dios. So in a moment of silence, you just approach the throne of grace kay magapanguna man ako sa inyo verbally sa aton nga pagampo sa sining aga. Dalaygon gid ikaw may sa kinabuhi liwan nga imong ginsugpon sa kinabuhi sang imong mga kaanakan. Amon gid ni siya nga na-resolve na sa amon nga hunahuna. Kada may chances, kada may arap pa sang gininhawa sang ilong, amon na ni siya na nasuta, amon na ni siya nahibaluan, amon na lang is i-accommodate kag i-appropriate ang time tungod kay naintindihan namon nga every time we still have this life on earth ang amon gid nga opportunity nga ginbutang sa amon natag sa kahindulungog kag sa amon Ginoo nga alimpatakan wala sang iban kun hindi ang pagpadayon sa pagkaon sa pulong sang Ginoo nga amo ang may ara sang eternal nga value. So sini nga agad ako gid ang amon ng pagpasalamat tungod kay may ara pa kami sang kagawasan nga magtipon ang imong mga kaanakan sa sini nga dapit
Insindihon namon nga ang templo hindi ang building kundi ining amon lawas mismo ginpuy-an sang Dios. Dios Amay, sang Anak, kag sang Balaan nga Espiritu nga amo ang misteryo nga mga pagtulun-an nga gintago sa mga nagligad nga panahon. Pero sa paglagan sa mga kapanahunan kag sa panahon nga nagwa sa senaryo si Pablo, ang siling niya nga may ara sa mga tinago nga laraw, tinago nga mga pagtulunan nga wala gindeklarar dito sa mga Old Testament prophets, but in our time today through the Apostle Paul, iya ini siya ginlay down kag amoy ni siya ang mga assets that we get, the privileges that we get being members of the body of Jesus Christ. Kag sa amon nga pagpadayon sa sining mga pagtulunan, sining nga aga magahatag kami sang somehow dalom nga hinung-anon, dalom nga pagtulunan regarding sa sining place of the dead. And somehow, i-relate naman niya siya later dito sa ginatawag nga tribulation passage. Kag may ara ini siya sang kaangtanan sa pagdugang sa amon na may isang fuel sa amon nga spiritual life, padayon nga magadasdas kami tungod kay sa panahon nga maintindihan namon ng kamatuoran, amo gid ini siya ang nagahatag sa amon sang gatong to move further in our spiritual ascent. So, salamat gid liwat sa opportunity, and even for those who will be coming, we are praying for your traveling mercies. Makaupod namon sila later sa amon nga pagtuon sa sining aga. Offer namon sa imo ang tanan, pagpasalamat, pagpasidungog sa matami sa pangalan ni Ginoong Jesus. Amen. So, walang atong whiteboard. So, may ginbilin man ko diri last time. Ari. Okay. Salamat sa pagpaabot. These are now the heavens. The heavens is the abode of God, the third heaven. Estudyanta ni kadali ang ining langit. Ang first heaven is amo ni siyang atmosphere. Ang second heaven, amo to siya ang makita naton sa mga stars. Ang third heaven, when I say heavens, amo ni siya ang ginapaintindi ko. The third heaven is where God resides and of course the angels. And you have to realize and understand na pag magsiling kita third heaven, they are here. Kasi heaven and earth cannot contain their presence. So God the Father is here, the Lord Jesus Christ is here, the Holy Spirit is here. Also the angels. So that's the third heaven. That's the spiritual paradigm na hindi makita sa mata sang tao. But may will always realize that when we speak about the third heaven, these are the place or amo ni siya ang duog kung diin nag-reside ang mga spiritual beings, including right now the fallen demons. Pero kung si Satan ara siya dito sa US, hindi pwedeng ara man siya dire kay hindi man siya omniscient. So every time nga ma-encounter nato ning word nga third heaven, naghambalin ni siya sang residence sang spiritual beings. Ang pasalamatan gid naton nga ang Ginoo nga ginasimba naton is omnipresent. So tungod kay sa omnipresent ang Dios ginasimba naton, bisan diin tuod ara ang aton Dios nga ginasimba. And aton ginatun-an regarding sa dispensations nga may ara sang timeline. This is eternity past, eternity future. Okay. And then eternity past, ara dito ang age of the, paglagan sa human history, age of the Gentiles, age of the Jews, ginpalansang nila si Jesus Christ sometime in 30 AD, age of Christianity. We are waiting for the rapture of the church. Hindi maglalin kung hindi makumpleto ang number sa Christians in equivalent sa fallen angels nga nagrebel against sa Ginoo. Dalomi na siyang pagtulunan, pero sige lang, in the near future, ma-discuss nato na siya nga hindi ma-fulfill ang rapture of the church kung hindi makompleto ang body ni Jesus. Muna siyang gina-encourage naton gid ang kada isa nga mga Kristohanon nga may ara sang handom sa pagtubo, sa kaalam kag kahibalo tungod kay sa panahon nga i-dispatch kita sa Ginoo, sa kung diin kita ibutang, may ara kita sang kaisog nga maga-share sang pulong sang Dios.
So, hindi mag-rapture kung hindi makumpleto ang number sang Christians, in equivalent sang number of demons nga nag-follow kay Satan. Tungod kay si Pablo, nagtudlo siya after the awarding, pagpanaog naton kay upod kay Jesus Christ, may ara sa ginatawag na parada. Kag ato nga parada, ginhambal niya sa Colossians, ginhambal niya sa 2 Corinthians, nga kada isa sa aton may ara sang ihigot si Jesus Christ nga mga demons. And hindi naton na siya mahibaluan kung tanawon naton sa English. Pero kung tunan naton siya sa Griego nga pinulungan, makita naton ang beauty sang principle nga hindi maglalin kung hindi makumpleto ang number sang Christians nga mag-equate sa number of demons nga magsali dito sa parade. And then after manaog si Jesus Christ, i-establish niya ang millennial kingdom. So that's actually basic information regarding sa dispensation. And then, isulod naton ang ining compartments sang hell. So, from this point forward to here, and then this one is the lake of fire. Lain ang lake of fire, ara na siya subong, ginpreparar sang aton na Ginoo para sa kay Satan together with these demons. Kay ang tanan nga mga compartment nga pagatun-an naton sa siningaga, itagbong dito, final destination is ang lake of fire. So I hope na makontinue lang ang inyong concentration because for the longest time, tungod kay wala gintanaw sa mga magtutudlo, wala ni siya actually na-expose. But this morning, what we are going to do is to have a rigid study about the compartments ng hell. Again, hell is English, Hades is Greek, Sheol is Hebrew, or ang meaning sina, place of the dead. Okay? So, ang chart is, ang chart. Now, tanawon ta ang first, no? Okay. Tanawin ta ang bottomless pit. So, ang first na compartment, kung aton nga i-drawing sa chart, amo ni siya, this is at the belly of the earth, sa dalong sang duta, because again, ang principle nga ginkuha naton, nga ara siya sa dalong sang duta, is because when Jesus Christ, before He went to the heavenlies, may ginsulat si Pablo nga mystery. You go to Ephesians chapter 4. Because in Ephesians chapter 4, Jesus Christ descended. So, sa din siya nag-descend, sa din siya nanaog. And my standpoint is that Jesus Christ went to the place of the dead. So, kuhaan natin ni siya nga principle. Ephesians chapter 10, verse 9. Mag-start ko sa verse 8. Ephesians chapter 4, verse 8. Therefore, it says, when He ascended on high, He led a host of captives, and He gave gifts to men. So atong makita naton later nga paradise, ginkuha niya to, kagindala niya dito sa presence ang Ginoo sa third heaven. Pero before sang iyang ascension, before sang iyang pagsaka sa mga langit, ang ining place sang dead, which is ang paradise, atong mga positive people nga nagpati, nga may ara sang coming Messiah, ang ila actually nga temporary na place after they die is ang inang paradise. So ang siling ni Paul, therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives from paradise. Okay? And He gave gifts to man. And then verse 9, in saying He ascended, what does it mean but that He had also descended in the lower regions of the earth? Meaning, ano niya ang point? Ang point na sa panahon nga napatay si Jesus Christ, nagpanaog siya sa lower regions ng earth, and that's the belly of the earth. Kaya nga man, may ara sa mga compartments. Kaya hindi lang na siya kay hell. Hindi lang na siya kay ginatawag nga Hades. Kung hindi, amuning himuon natin sa atong nga Sunday school this morning, aton nga i-categorize kung sino, kag kung ano, kag kung sino ang gibutang niya, o gibutang sang atong na Ginoo sa sina nga mga place. And then verse 10, Ephesians 4:10.
He who descended, so nanaog siya, is the one who also ascended far above all the heavens, meaning the third heaven. The first heaven, the second heaven, far above it. That's actually the third heaven. All right? That he might fill all things. Close parenthesis. Actually, nag-start ang open parenthesis sa verse 9. So, amo ning ginapalitikan naton sa aton nga ulo, nga kinanglan naton tun-an kung ano ang mga compartment nga ginsaysay sang scriptures nga ginlay down sa aton nga timeline. That's why this morning ang first nga compartment inang ginatawag na bottomless pit. Bottomless pit, deep sa English, bottomless pit English gihapon, tihong is Hebrew. Abyss is actually Greek. So ang first compartment nga ginbutang sang Ginoo is actually, para ma-shorten na lang, butang ta abyss. Kagang inang abyss, makita umpisa sa Genesis chapter 1 verse 2. Tanaw naton, Genesis chapter 1 verse 2. Kaya abi, kung basahon nyo inang Genesis chapter 1 verse 2, halimbawa, in the beginning, God created the heavens and earth. Brrr, pag pinapaspas nyo na basa, hindi nyo makita ang hidden meaning. Pero I would wanted to lead you over sa sinang word nga deep. So you go to Genesis chapter 1, verse 2. Kadamuan sa mga magtutudlo, ginmiss ang ining verse sa verse 2. So balik anay, Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. God there speaks about the Father, the Son, the Holy Spirit. And then paglagan sang istorya, sang narrative, before na happen ang verse 2, may ara sang natabo nga warfare. Kung madumdungan nyo sa aton nga lesson, before nag-create o before na-happen ang kudeta sa Genesis chapter 1 verse 2, ginkuha nato ng idea ni Job nga sa panahon nga gin-create sang Ginoo ang mga heavenlies, after gin-create niya ang heavenly bodies, ginbutang niya ang mga angels. Job chapter 38 verse 6. Kag sa paglagan sang istorya, ginpasikad naton ina siya sa ginhambal ni Ezekiel chapter 12, Isaiah chapter 14, kay may ginbutang ang Ginoo naton dito sa Garden of Eden. Before niya ginbutang si Adam kag si Eve, it was actually the account of Lucifer who was there first. So pagbutang niya dito kay Lucifer sa Garden of Eden, nakita natin ang storya nga nahimo siya nga arrogante. Siling niya to, gwapo ko kayo, maalamon ko kayo, to the extent nga ginhambal ni Isaiah sa iya nga pagkamaalamon, sa iya pagkatahong-tahom ang iya nga itsura, ang iya ginhambal sa Isaiah chapter 14, gusto ko mahimo susama sa Ginoo. Gusto ko na. Alam nga makita niya nga office, naging fulfill ni Jesus Christ in His pre-incarnate form, abot to ang gusto ni Satan. And because of that, ang Ginoo naghatag sang pamaagi because ibutang naton sa atong huna-huna nga ang Dios ginasimba ni Abraham, ni Isaac, ag ni Jacob, siya ang Dios nga gusto makipag-uli sa iya gin-create. For the longest time, gina-offeran ang mga angels to come back. In Hebrews chapter 2, verse 1 and 2, dipakita man natin dito sa aton nga lesson, nga gitagaan sila sang message of reconciliation. Wala lang ginsaysay kung ano to nga mensahe, pero sa aton subong, nahibaluan naton nga ang mensahe sa pakig-uli sa tawo, sa Ginoo, wala sa iban kundi ang pagpati lang sa ginhimo ni Ginoong Hesus nga siya napatay, bayad sa tanan ng mga sala, siya ginlubong, tapos 3 ka adlaw na banhaw, kag sa panahon nga nabanhaw siya, nagpakita siya kay Pedro, kag sa 12 ka apostoles, kag nagpakita siya sa 500 ka tawo. To prove it, that He has this life in eternity. So tungod sila nga mensahe, amo man ang principle. After nga may ara sang kudeta in the past, kagintagaan sang message of reconciliation ng mga angels, probably hindi lang kay 1/3 ang nag-follow kay Satan. Ang akon nga posisyon, posible gid nga hindi lang 1/3 ang nag-follow kay Satan, pero sa panahon nga gina-offer ang message, may ara sang nagbalik sa Ginoo. To the extent na paghatag sa ila sang alauna, alas 2, alas 3, kay nagdumili gid ang ini nga mga fallen angels, ginlock ang ilang volition.
Paglak sa ilang abolition, gintanaw naton sa Jeremiah chapter 4, verse 23, 24, 25, 26, nga gindala si Jeremiah. Kung ara diri si Jeremiah, sometime in 600 BC, gindala siya dito sa eternity past para nga isulat niya kung ano iyang nga nakita. Behold, there was no man, ang siling ni Jeremiah. Kag siling niya, and I saw the earth was quaking, and all the birds had fled. And again, ang hambal niya dito, there was no man. In short, these are actually the times when the angels were there. Wala pa gina-create sang Ginoo ang human history. And somehow, because of the anger of the Lord in His fears and anger, gin-conclude niya ang nga statement sa verse 26. In God's fears and anger, gin-off niya ang plangka. Pag off ang plangka, saka natin basahon ang Genesis chapter 1 verse 2. You go to Genesis chapter 1 verse 2. So nakita na natin ang narrative nga may aras ang angelic battle, may aras ang kudeta in the angelic realm. Ginpangunahan ini siya sang first rebel, wala sang iban kundi si Satan tungod kay ang iyagid nga batasan arrogante. That's sin of the mind, arrogance, and prideful. Pag magsiling nga prideful, gin-action niya ang iyang huna-huna. Wala gid siya nangayo sang pagpasaylo sa atubangan sang Ginoo. That's why, pag abot sa verse 2, the earth, it should be, became. Ang ina nga word, kita niyo ang word, was. Katuin niyo inyo nga Bible. The earth, ang diri sa akon, was. But it should be, kaysa Genesis chapter 1 verse 2, katuon ko anay ang akon nga Hebrew Bible. In Genesis chapter 1 verse 2, Hebrew, ang inang word nga formless and void. That's actually tohu wabohu. And it speaks about became. In the earth, became formless and void. Ginakuha natin ang concept ba nga kung may gera, nagatindog ba ang building o nagakabungkag ang building? So, ang principle is if we tend to put ourselves during that time sa eternity past, kag nakita naton ang angelic battle, makita naton nga perti kagamo during the time. So the earth became formless and void. So that's the point. Ang correct na rendition, hindi was, kundi became. The earth became formless and void. Now, before ta mag-proceed, gusto ko ni siya ipakita sa inyo. You go to Psalms. Kay another instance where King David have to record. Kay wala lang ginpakita kay Jeremiah, ginpakita man ini siya kay David. Psalms chapter 18, start ka sa verse 7. Then the earth reeled and rocked. The foundations also of the mountains trembled. Amo ni siyang nakita ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 4, verse 23 to 26. Just butang lang dala sa inyo nga mga notebooks ang concordance sa sining nga mga statement ni David. Because he was angry. Akigang Ginoo sa mga angels. 8. Smoke went up from his nostrils, and devouring fire from his mouth. Glowing coals flamed forth from him. And he bowed the heavens and came down. Thick darkness was under his feet. He rode on a cherub and flew. He came swiftly on the wings of the wind. Verse 11. He made darkness his covering, his canopy around him. Thick clouds dark with water. 12. Out of brightness before him. Hailstones and coals of fire broke through his clouds. 13. Then the Lord also thundered in the heavens, and the Most High uttered His voice. Hailstones and coals of fire. 14. And He sent out His arrows and scattered them, and He flashed forth lightnings and routed them. Then pag-abot sa verse 15. That's actually the restoration. Then the channels of sea were seen, and the foundation of the world were laid bare at your rebuke, O Lord, at the blast of the breath of your nostrils.
So you get that point? Kaya ipakita gihapon na siya kay David, and then we go back to Genesis chapter 1, verse 2, B. Ano ito sa B? And darkness was over the face of the deep. Look at our slides. Kita niyo ang slides? Bottomless pit, deep. Kung hindi niyo pagtanawin siya sa Hebrew or sa language when it was written, it is as if pag magsiling ka nga deep, dalom lang. Amo lang nang imo na intindihan. Pero kung imo ni nga i-investigate sa panahon nga ginsulat ni siya ni Moses, kag ang iya gingamit, hindi ba ya English? Ang Roque, English man gingamit ni Moses, hindi. No. Ano nga language siya gingamit? Hebrew. Kag sa panahon na ginsulat niya ang word na tehom, it actually speaks about the abyss. Amo ni ang first compartment. So tungod kay gimbutang dra ang abyss, first principle nga kinahanglan niyo maintindihan. Sa ako nabi nga pagtuon, nakuha naton ang principle nga kung first time siya gin-mention, worth it nga imo i-investigate ang word. Meaning, i-follow mo kung ano ang sunod nga mga revelation sa scriptures. That's why, sa panahon nga gin-utter ang ining word nga deep, I have this passion to investigate. Ano ang ara sa sining word? Ang namin lang gid pagsubong kay ara na si Google, ara na si studylight.org, ara na si Blue Letters Bible, nga kung mag-investigate ko sa sining word, pag halimbawa, i-highlight ko ang word nga deep, tapos pag-enter, ipakita niya sa imo ang mga meaning. Kagamuli siya ang beauty sang ato nga panahon subong tungod kay gina-expedite naton ang technological advancement. Because sa panahon nga nag-study kita sang Greek class sa Davao City, wala pa ang hindi pa kayo silingbang rampant or prevalent ang pagtuon sa online. Ang iyagin suggest, ang amon nga magtutudlo, came all the way from Baguio, hambal niya to sa amon. If you have the chance, you go to Amazon and you order this book. And it's a Greek language with Strong's Concordance, with Thayer explanation, with Mount's explanation. Tapos, pag i-search mo siya sa Amazon, Ma'am Mercy, mukantidad siya og 3,000 something. Pero sa aton subong, hindi ka na kinahanglan mag-acquire sa tong libro nga baga. May internet lang ka, good to go ka na. Kagang isa pa, matanggal siya sa iyang pages. Sa imo nga scheme, pag-scan. Tuod. Pero ang nami gisilong subong sa aton, we have this, pwede ka ka-search kung hindi ka pa resolve sa kung ano ginhatag na definition ni Google, pwede ka pa maka-chat GPT. Damo sa mga AI nga pwede nimo tanawon. But of course, with scrutiny. Hindi ni pwede dawat-dawat lang. Kinahanglan mo gid siya i-review ano ang mga ginhatag ang mga definitions, and then sa mga definitions ang inyong magtutudlo amo ang ginahimo naton gina-filter. Sa filter kung ano ang consistency sang meaning sang pulong. So balik. Ang inang word nga deep, that's actually from the Hebrew language tehom. Equivalent to abyss. Kag tungod kay gin-mention ang inang word nga deep, kinanglan siya aton nga i-investigate sa progression kung paano gin-reveal ang ina nga word sa aton nga mga scriptures. That's why from Genesis chapter 1 verse 2 may ginbutang kita dira Job chapter 38 verse 16. Kadto Job. So kay gin-mention ang inang word nga tehom, deep in English. Gintanaw naton ang Job chapter 38 verse 16. Again, ginsabat ni Jesus Christ. This is the pre-incarnate form of Jesus Christ, si Job. Job chapter 38 verse 16. Job, siling sang Ginoo, have you entered into the springs of the sea or walked in the recesses of the deep? Nakalakat ka ba? Sabta ko.
And deep here is again, abyss. Abyss in the Greek, tihom in Hebrew, place, okay, a bottomless pit in English, or deep. So pag-reveal dito kay Job, gipamangkot sang Ginoo si Job, nakakadto ka ba dito sa abyss? And then, ang pamangkot is, ano ang ara dito? Sino ang ara dito? May ara ba sang content ang ina nga place? Ang kanami lang kay kung padayuno naton ang pagtuon, ginpakita kay John mismo sa panahon nga nagsulat siya sang book sang Revelation. You go to Revelation chapter 9, mag-start ako sa verse 1, kay diri ginpakita sang Ginoo kay John. Kung ano ang ginkulong sang Ginoo dito sa Genesis chapter 1, verse 2, dito sa Tehom, dito sa ginhambal sang Ginoo kay Job, kung nakakadto ba siya dito sa abyss, kung nakadtuan niya ba ang bottomless pit, kung nakadtuan niya ba ang deep. Pag-abot sa Revelation chapter 9 verse 1 and following verses, gindeclare kay John, pinaagi sang trabaho sang balaan nga espiritu para isulat ni John kung sino ang naka-incarcerate sa sining place, ang ining abyss. Ready? Revelation chapter 9 verse 1 and following verses. You just follow me silently. This is now in the middle of the tribulation. Ang fifth na angel, i-blow na niya ang trumpet. So the fifth angel blew his trumpet, and I saw a star fallen from heaven to earth. This is Satan now. Nakita ni John ang ginsulat ni Isaiah. In Isaiah chapter 14 verse 12, "Oh, how art thou fallen from heaven, star of the morning." Actually, the star of the morning, who is Lucifer. Gincast down siya sa earth. So atong fallen nga nakita or falling ni Satan nga nakita ni Isaiah, nakita man ni John, pinaagi sa gahom sang balaan nga espiritu para i-reveal sa ining mga manunulat, para nga hatagan kita sang manuskripto in our time today, para may ara kita sang field of study. So I saw a star fallen from heaven to earth. Anong dala niya? Key. Kita niyo yung key? Pagkahulog kay Satan, gihatagan siya sang key. Okay? And he was given the key to the shaft of the bottomless pit. Ang ibang transliteration, bottomless pit, New King James, gintanaw nato nini siya sa aton nga mga rendition. I have my New King James, bottomless pit. King James Version, bottomless pit. ESV version, that's bottomless pit. NASB 1995 rendition, that's bottomless pit. Pero try nyo sa NIV, because sa NIV, ginhambal dito, abyss. So it's the same. Abyss, deep, tihong, bottomless pit, it's the same place. Anong inyong rendition? Ma'am Mercy, anong inyong rendition? NIV na? Yeah, abyss ang nabutang, right? Okay. So that's the only rendition of the scriptures nga ang gingamit niya is abyss. And then verse 2, pag-abri ni Satan sa bottomless pit, siya kabalo subong, actually kung di na siya, kita gintago na sa aton, damo sa mga scientists ang nagapangita sila, but in the spiritual realm, sila ang nakabalo sila. Kaya pagkahulog sa ihalin sa mga langit, dito siya dahil diretsyo, kag posible, amo ning himuhon niya. After nga i-open niya ang bottomless pit, ang pinaka-statement nga ihambal niya sa mga fallen angels, nagdaog ta! Lakat ka mo! Kagusigo niyo mga tao! Muna yung mga directive ba? It's because, again, sa verse 2, sa chapter 9, he opened, Satan, the shaft of the bottomless pit, and from the shaft rose smoke like the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. Meaning to say, sa ilang nga kadamo nga nagwa dito sa bottomless pit, na kaya nga matabunan ang sinag sang adlaw. That's why, ginaluto ko pa ni siya subong sa akong nga huna-huna. Kung nakita ni John sa Revelation chapter 12 verse 4 atong 1/3 of the angels, ang akong ginaluto subong hindi lang actually 1/3 gid ang nagfollow kay Satan kay nga man
May arabi yung mga demons nga wala na count dito sa Revelation chapter 12, sa tong 1/3, nga magwa diri sa bottomless pit. So, ang akong ginaisip subong, hindi lang gid 1/3 of the angels ang nag-follow kay Satan. Kay dito sa Revelation chapter 12 verse 4, ang nakita dito ni John, amo to ang gin-count niya sa iyang nakita sa Revelation chapter 12. Pero kung idugang mo ni ang Revelation chapter 9, may ara pa sa mga demons nga wala na appeal sa 1/3 of the angels nga nag-follow kay Satan. At the same time, may ara pa sang 200 million nga mga fallen angels nga mag-follow sa tong apat ka mga angels nga naka-incarcerate, nakakulong sa Euphrates. Sa tanawang tanay, ang bottomless pit, ang abyss. So balik. And the sun and the air were darkened with the smoke from the shaft. 3. Then from the smoke came locusts on the earth, and they were given power like the power of the scorpions of the earth. 4. They were told not to harm the grass of the earth, or any green plant, or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their foreheads. Balik tanay. Rapture? Excited kita. Klaro ha? Because again, ang silinggid ni Paul, we are not subject from the wrath to come. You have to realize and understand nga we are part of the body. Jesus Christ is the head. This is the mystery. If Jesus Christ is the head, and we are the body, amo ni ang principle. Uncle Rookie, kung imo nga kamot ara dira sa pertahan kag nagasarado ang pertahan, hambalon mo ba sa imo nga kamot? Sige dira para maipit ka. No. Amo lang nga again si Pablo nagsilinggid siya, we are not destined from we are not destined from the wrath to come. So the moment we are taken out, middle of the tribulation, amo na siya ang panahon nga i-release ang ina nga mga demons. Next, verse 5, they were allowed to torment them for 5 months, but not to kill them, atong mga tao. And their torment like the torment of a scorpion when it stings someone. Sino nakagat sa inyo sang scorpion? Good morning pa. Morning, Atinday. Ako, wala pa ko nakatesting. Pero wala man tagambal nga mapatesting ta. So, may hambal ni John. Okay? They torment as the scorpion stings someone. 6. And in those days, people will seek death and will not find it. They will long to die, but death will flee from them. 7. In the appearance, the locusts were like horses prepared for battle. So ginakuha ang context sa itong mga warriors during the time sa gera, nga ang ilang mga kabayo, kung paano nila ginadress up towards the battle, amo ning nakita ni John, no, sining mga itsura sa mga demons. And then their faces were like human faces. Their hair like women's hair. Let me introduce something. Ang mga lalaki galing nga long hair, sign of rebellion. Because ang ining mga fallen angels, they have like a woman's hair. A sign of rebellion. Sabutang lang natin niya siya. Basi may ara kita sang kabataan nga nagapalong hair. Oh, na. Sign na siya sang rebellion. It's because ang ini nga mga itsura sa mga fallen demons have this women hair, which is of course long. Okay? So their hair like women's hair and their teeth like lion's teeth. 9. They had breastplates like breastplates of iron, and the noise of their wings was like the noise of many chariots with horses rushing into battle. They have tails and stings like scorpions, and their power to hurt people for 5 months is in their tails. Verse 11. They have who? Sinong ilang leader? They have a king over the angel of the bottomless pit. Anong pangalan? Yeah, Hebrew is Abaddon, and in Greek he is
Apollyon. Okay? Alright. So, may ara sila sang leader, ang inang magwa sa bottomless pit, sa shaft, kag ang ilang nga leader amo si Abaddon or Apollyon sa Greek. That's why very very sharp ang pulong sang Ginoo nga tungod kay gin-mention dito sa Genesis chapter 1 verse 2 about that word nga deep or tihom. Ginpakita kay Job, ginpakita sa kay John. Amo ni siya actually ang akong nga position. That's why between verses 1 and verse 2 of Genesis, balik ka dali sa Genesis para hindi ka mo ma-confuse. You go to Genesis chapter 1 verse 1. Okay, in the beginning God created the heavens and the earth. And then ang akong nga position may ara sang gap theory. Ako nga position nga may ara sang gap theory is because may ara sang rebellion kag may ara sang natabo nga kudeta. Because in verse 2, ang hambal gid dira sa Genesis chapter 1 verse 2, follow me. The earth became formless and void, and darkness was over the face of the abyss. Kaya nga man, bago niya i-restore, ikulong niya anay. Kaunta ang principle subong sang Gaza. Silang tagalit sa Gaza. Silang ni Trump, arap sa side na kinanglan, kaunta na ng mga may armas. Kaya hindi ma-establish ang peace kung aradra ang mga tao nga may armas. I wanted to build a city in Gaza. Kag mag-invite kita sa mga investors nga free from any worries regarding sang insurgency. So anong point? Before i-establish liwat sang Ginoo, before mo basahon ang Genesis chapter 1 verse 3, ginkulong niya na ining mga mangtas nga mga angels didto sa abyss. Because that word deep there is actually, again, balik sa aton nga slide, it's tihom in Hebrew, abyss in Greek. Klaro? Question. Kasi may question. Before ta magpadayon sa next nga compartment. So, klaro ha? Amo na siya na very, very major topic ang angelic conflict. In fact, after sang eternal salvation nga pagtuon, dapat ipasunod gid ang angelic conflict. Kay dira naton ginapasikad nga ang aton galing nga kinabuhi ginatanaw sa mga demons and also mga angels. Kung diin kita maghampang, Lunes, diin kita naghampang. Martes, diin kita naghampang. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, diin kita nga side naghampang. Because ang scriptures naghambal gid nga kung wala kita nagakaon sa pulong sang Ginoo, by default ang aton ginakaon is the tree of knowledge. We understand the good, and that's human good, and we also eat what is evil. So klaro ha? I hope na plaster na sa inyong huna-huna nga before ka dapat magbasa sa verse 2 sang Genesis chapter 1, may ara gid nga natabo nga angelic battle. So that's the reason. Because of that word, deep. Nga man, dira niya ginkulong atong mga angels nga nagwa sa Revelation chapter 9. Next compartment, Euphrates. For the longest time, wala nato ni ginatanaw. It is as if, araladra, kay river na da. Pero kung gamito naton ang first word principle, kay nagwa ang word nga Euphrates, and then i-search mo, ano ning sa Euphrates? Ang nami abigid sa Google, kay kung interested ka sa sinang word, i-type mo lang, what's the meaning of Euphrates? Boom! Pakita yung tanan sa imo ang pwede mo basahon. And then you just read, kung may ara ka makita dito sa Old Testament, kung ara man na siya kay Isaiah, kung ara man na kay Jeremiah, kung ara man na sa ginsulat ni Moses, tanawon mo ang pinakalas nga iya ginhatag nga reference. Ang kanami, kay sa aton nga pagtuon, ginpakita sa kay John kung ano ang magwa sa Euphrates. But before we will read Revelation chapter 9, verse 14 and following verses, katutanay sa aton nga slides. Lobat.
Hindi siya gusto nga ipaano nato slides. Interestingly, may mga glitches gid. Dahil lang gid. Sayang akong time. Diretso na lang ta sa inyo nga Bible. Hindi na mag-communicate ako nga wifi sa iya. You go to Genesis chapter 2, verse 14. Kasi this is the first time again mention ni Moses as he was inspired by God the Holy Spirit, writing about these 4 rivers. Genesis chapter 2, ma-start ko sa verse 10. Okay. A river flowed. Yan, you notice the word ha? You notice yung word na flow. Pag makita mo ang river nga naga-flow, pamangkot, dalom nabaw. Nabaw. Alright? Okay. So that's the key word, flowed. A river flowed out of Eden to water the garden. And there it divided and became 4 rivers. 11. The name of the first is the Pishon. It is the one that flowed. Nabaw. Pishon is Nabaw, okay? Around the whole land of Havilah, where there is gold. 12. And the gold of that land is good. Bdellium, onyx stone are there. 13. The second river is the Gihon. It is the one that flowed. Dalom Nabaw. Nabaw gyapon. Okay? It is the one that flowed around the whole land of Cush. 14. And the name of the third river is Tigris, which flows, dalom Nabaw. Nabaw, okay? Shallow gyapon is that which flows east of Assyria. And then final river. And the fourth river is the Euphrates. May ginhambal nga flowed, wala. Meaning to say, dalom-dalom lang nga river. Very, very deep. And because of that deepness, may ara sa ginbutang ang Ginoo nga tanaw natin siya. Hindi ni siya hambal ba nga kathang isip. You have to realize and understand yung may ara sang ginkulong ang Ginoo sa Euphrates. Amo na nga subayo naton ang mga dinalan. So tungod kay naghambal kita nga may ara sa sanggin kulong nga angel dito sa Euphrates, may ara ba sang proof nga may ara gid sa sanggin kulong sa Euphrates? My answer is affirmative. Yes. May ara sa sanggin kulong sa Euphrates. You go to Revelation chapter 9, verse 13 to 21. Kaya di na pamangkot. Kung may ara ba ginkulong, kag ang answer is yes, affirmative. Diin makita, you go to Revelation chapter 9, verse 13.
I-blow na sang sixth angel ang iyang trumpet. Then the sixth angel blew his trumpet, and I heard a voice from the four horns of the golden altar before God, 14, saying to the sixth angel who had the trumpet, "Release!" See the word? Buhi! Release the four angels who are bound at the great river, Euphrates. Interestingly, Uncle Rookie, ang Euphrates today is being dried up. Meron pa nabilin. Gintanaw ko kahapon kay Google, give me the picture of Euphrates today. Nga naghapon sang nabilin nga tubig, pero gamay na lang gid kaayo ang nabilin. Anong importance? You have to realize and understand nga pagkatapos nga kwaon kita sang Ginoo, okay? This is again, kung may ara sang kwaon ninyo nga thoughts. Kung may ara sang concert, buwas si Gary Valenciano, pamangkot, buwas pa ba nila ipatindog ang stage? No. Dapat subong pa lang adaan. In fact, 2 days, 3 days, ginatindog na tanan o kinahanglanon, may mga sound check na ginahimo. It's the same thing. Kung nagkakahubas subong ang Euphrates River, ano ang pagpasabot sini, papaintindi? God is fulfilling the promises, mga prophecy, kaginahimo niya ang prelude today. So, ang paggamay sang tubig sa Euphrates, that's actually preparing for this time. Ini ginatawag nga 7-year trib. Pero, madamo sa mga magtotoo, madamo sa mga Christians nga ara lang gihapon sa entertainment. Madamo gihapon sa mga Christians nga puro lang gihapon sa ila utok programa. Madamo sa mga Christians subong nga hindi interested nga magpungko kag magtuon sa pulong sang Ginoo. Madamo sa mga Christians subong kay wala nagtuon, ignorante sa pulong sang Dios. And that's an honest observation. Padayon ta. So, hambal niya, 15. Release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. 15. So, the 4 angels who had been prepared for the hour, tribulation period. The day, tribulation period. The month, tribulation period. And the year, tribulation period. Anong himuon? Were released to kill. Amo ni ang mga mangtas ng mga demons. Sila ang gintagaan sang pagtugot nga patyo nila ang third of mankind. That's why ginkulong sila sang Ginoo. Kay kabalo si ang Ginoo nga kung i-release sila before the time, damo ni pamatyon. Pero again, pasalamat gid kita nga aton Ginoo ginasimbawisan is sovereign. Walay magbuot. Tanan sila kulong. Because again, we serve an all-powerful God. Muni pasalamatan naton nga ang aton Ginoo ginasimba, makagagahom sa tanan. Diyos nga labing gamhanan. 16. The number of mounted troops was twice 10,000 times. Times 10,000. This is actually 200 million. Sino ang may-ara sang rendition na gibutang 200 million. Ang sa akon manggod, i-multiply mo pa. Times 10. That's actually 200 million. Pero may ara sang rendition, I believe that's NASB. Ma'am Mercy, NIV ka, naghambal siya nga 200 million sa imo. Ara sa verse 16. Dili. 10,000. Tanawon sa nako sa NASB. Yeah, i-multiply mo manggod na siya. Pero sa akon, sa akon nga NASB, siling niya, the numbers of the armies of the horsemen was 200 million. Imagine niyo ang mga angels na mag-follow. These are actually fallen angels also. And I heard the number of them. 17. And this is how I saw in the vision the horses and those who sat on them. The riders had breastplates, the color of fire and hyacinth and of brimstone, and the heads of the horses are like the heads of lions, and out of their mouths proceed fire and smoke and brimstone. 18.
And a third mankind was killed by these three plagues, by the fire, the smoke, and the brimstone, which preceded also coming from those angels, no? Out of their mouths. For the power of the horses is in their mouths, and in their tails, for their tails are like serpents, and have heads, and with them they do harm. 20. But the rest of mankind who were not killed by these plagues did not repent. Kaya po nila ginbagoy lahuna-huna of the works of their hands, so as not to worship demons. Nga ginrelease na sang Ginoo para sa ilang nga i-torment sila. Paano nga i-reconcile tani nila sa ilang nga thoughts? Kung may aragid sang Dios kadabaw sa nga tanan. Pero angelic conflict will always tell us, pati ang ano sini, ang mga believer biktima ba? Nakasinati lang sang gamay nga problema, kumuha niya na ang Ginoo. Ngano man ni Lord? That's how stubborn man is. Pero kung nakasabot sa angelic conflict, imbis nga mag-negative ka, paspas kayo maka-positive. It's because, again, we understand na ang Ginoo in our timeline, ginbutang niya kita sa teatro. We are being held in the teatro, and kung paano kita mag-play, depende na siya sa aton nga volition. Depende sa aton nga choice. Sa balik, the rest of the mankind who were not killed by these plagues did not repent of the works of their hands so as not to worship demons, and the idols of gold and silver, of brass, and of stone, and of wood, which can neither see, nor hear, nor walk. 21. And they, these unbelieving people, did not repent. They just changed their mind of their murders, nor of their sorceries. Nakita niyo kung paano mag-ihaw ang Islamic Caliphate today? May mga video sa gina-feed si Amir. Masiling ka, mapiyong ka na lang ba kung paano nila ginaihaw ang tao? Do siling mo, gaihaw sila sang baboy. Paano ginagulgul ang liong? Tapos sa video, tapos ipasa sa internet. Amo ni ang mga tao, ginapakita na kay John. Okay? And they did not repent of their murders, nor of their sorceries. Apil sang ilang sorceries. Again, sorceries is pharmakia. Tungod kay mga people who are in participation sa sininga crime, hindi gid kaiwasan nga may ara sila sang gina-ingest. Anong ilang gina-ingest? Drugs. It could be opium. Namon sang ilang ginahimo, because again, the word sorcery speaks about pharmakia. Nga kung nalango na siya sa drugs, o ano man ang iya ginsinghot, wala na siya sang konsensya. Ang nabutang sa iya nga mind, mupatay siyang tao. Ginagamit sang yawa together with his demons ang ini nga mga tao para mupatay og tao. You know why? Ask me why. Come on, ask me why. It's because sa tao maghalin ang recruit. Hindi man sa amo, hindi man sa unggoy. Para magkaroon og rapture, inhambal naton kay ina, dapat makumpleto ang number sang Christians in equivalent to the number of demons nga nagrebel against kay Satan. Kabalo si Satan sini. Sa aton lang nga Sunday school ginatandog naton, that's why expose siya sa aton nga pagtuon. Pero kung hindi naton ipagtun-an, banjing ang Christian living. Relax ang Christian living. You will never have the passion to study the Word. Kaya nga man, wala man mo naintindihan ang objectives ang Ginoo. Pero kung naintindihan natin ang objectives ang Ginoo, nga ginakumpleto niya ang number of Gentiles to come in. Kag part sini is kwaon ang recruitment sa tao, kag wala nato naintindihan nga ginapamatay sang lain nga sekta ang mga tao. Kaya naintindihan gid sa mga demons nga dira nagihalin ang last number. That's why Wizan, kung naa kay opportunity to share the gospel, share it. When we have the chance to share the gospel with our friends, neighbors, our colleagues, our associate, or those people around us, hindi man kinahanglan nga i-convince, Prince. Hindi ka kinahanglan mag-convince. Trabaho na sang Holy Spirit. Pero ang pamangkot, balaan nyo ba kung din pamangitaon ng verse? Anong ipilak nyo? Anong ihaboy nyo ng mga text? Na sa panahon nga ihaboy nyo ang text, hindi trabaho sang Kristiyano ang pag-convince. Pabasahan lang.
And allow the Holy Spirit to convict that soul. Kaya kung halimbawa, duha na lang ang kulang, I will tell you, pag makumpleto ang duha, bisan wala pa sila nagtubo, nagpati lang sila sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Na siya napatay, bayad sa tanan nga mga sala, siya ginlubong, tapos ang 3 ka adlaw na banhaw, hambal ni Pablo, if you believe this gospel, you will be sealed by God the Holy Spirit. Kung duha na lang ang kulang, kag nag-share ka, halimbawa, Wizan, Prince, nag-share ka, tapos may nag-respond, isa imo, isa iya, boom! All of us will be taken out. All of us will be taken out. Ara na tanan, ang ginhambal ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24. Wars, rumors of wars, famines, earthquakes, magulang na sinati isang kalibutan. Kaya paglinog sa Russia, tanan nga mga indicators, ara na. Pero ang pamangkot nga, wala pa naglalim. It's because kulang pa ang numbers ng Christians. Hindi ni kaya ni Papang, hindi ni kaya nako, hindi ni kaya ni Pastor Montales, hindi ni kaya sangkada isa sa aton, pero kung magbinuligay kita. The moment you have the power to share the gospel of what Christ have done, to look after for the lost number of Christian, to fill in the members of the body. Kaya hindi man gud pwede, halimbawa, lawas ni Jesus Christ, kita biyang lawas. Hindi li mag-rapture wizan kung wala pang kumagko. Rapture dayo, kulang pa og pointing finger. Dapat makumpleto ang pointing finger. And that's the essence nga nagatuon kita sini. So again, may ara sang first compartment, abyss. Second compartment, Euphrates. Kabay pa nga na text, kuha lang to ninyo ang mga texts. Next. Kaya pa man si GR, padayon lang ta. Another place, Zophos. Heaven, this is the third heaven, the abode of God, the spiritual beings. This is now human history, the timeline. And beneath the lower part of the earth, amo ni ang mga compartment, may abyss, may Euphrates, and then Zophos. Before, I was told na Tartarus, pero gintanaw ko ang parts of speech. Okay? Zophos is actually the noun. This is the place. Tartarus is the act of. Tartarus is verb. This is the act of throwing. Now, those fallen angels sa Zophos. So, ano ning Zophos? This is actually the place where those fallen angels, nga wala dito nabutang sa Euphrates, wala nabutang sa abyss, pero during the time, sa paglagan sa human history, sometime in Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. Amo nito mga angels nga nag-violate sa rules of engagement. Kay nga aman. Paghambal sang Ginoo kay Adam kag kay Eve, nakasala na sila. Hubo sila. Hitay sila sang ilang religion. Kay ang ilang religion to, pigiras. Kagintabo nila sa ilang bubok nga lawas para aprubahan sila sa Ginoo. Wala gindawat sang Ginoo. Ano ginhimo sang Dios? Nag-ihaw siya sang inosente nga hayop. Ano ginhimo sang Ginoo? Ginkuha ang skin sang innocent nga hayop kag gintabon sa hubok nga lawas ni Adam kag ni Eve. Pagtabon hambal sang Ginoo, Genesis chapter 3 verse 15, ikaw babaye, sa imo nga sabakan magagwa ang manluluwas sa kalibutan. Lisang ang utok karon ni Satan. Manluluwas. First time ko na namatay na. Wow. That's why paglagan sa Genesis chapter 4, chapter 5, pag abot sa chapter 6, you go to Genesis chapter 6. Genesis chapter 6. By the way, if you miss this Sunday school, I'll be uploading the video sa YouTube. Just search it out. Butangan ko siya sang Sunday school, August 10, 2025. So if you happen to miss the first part of our lesson this morning, please diligently, you go to the channel, YouTube channel, Clark Zuico, and then find it para makuha nyo ang mga na-miss out nyo ng mga text kaina.
Genesis chapter 6 verse 1. Now it came about when men began to multiply on the face of the land, and daughters were born to them. Ang una nga verse, ang ginasignify, mga tao ha, hindi ni mga hybrid. So tao ni siya, nagmultiply sila sa duta. Verse 2, the sons of God, sulod karon ang mga angels. These are fallen angels. These are Bene Elohim, angels per se. Okay? So the angels saw, these are fallen angels, saw that the daughters of men were beautiful. Ano ilagin himo? Tungod kay may promise dito sa Genesis, balik sa timeline. Tungod kay may promise sa Genesis chapter 3 about sang seed, and that's the Messiah. Paglagan sang human history, naghimo sang strategy ang Yawa. Kag pag-abot sa Genesis chapter 6, ang iya ginhimo, pananglitan mga angels ni siya, ang akon nga plano, kung ako si Satan, gusto ko nga may iban nga mga angels magminyo sa mga gwapa nga mga babayi. Kay may promise dito sa Genesis chapter 3 nga magwa ang ilang nga manluluwas. Hindi pwede nga hindi naton pag-i-infiltrate ang ilang nga DNA. Kinahanglan nga ma-infiltrate nato ng ilang nga DNA para hindi ma-deliver ang pure nga tawo nga mahimo nga manluluwas tungod kay gin-promise ang Ginoo sa kay Eve. Pamangkot, half angel ba, half man si Eve? Hindi. Half angel ba siya o half man si Eve? Yes, no? No. Si Adam, half angel, half man? Hindi. Ang gusto si Satan, kay bright siya, i-infiltrate ang DNA sang tao. That's why ang Genesis chapter 6 verse 2, ginsugo niya ang iya iban nga mga fallen angels nga makigminyo sa mga tahong nga mga babae. You have to understand and realize, bago pa lang nag-fail ang tao. And during that time, pure pa ang ilang DNA. That's why, kung masiling ka ilong, perfect ang ilong. Pagkagwapa. Mga lips, wow, kissable lips. Pagkagwapa. Masiling ka sa mga lalaki, but during the time, ang mga lalaki, hindi na mag-date, possible hindi na mag-date ang mga babae during the time sa mga lalaki, kaya may makita naman sila ng mga angels. Matipuno, makisig. Sobra pa kay Hercules, ang itsura. That's why, pag-abot sa Genesis chapter 6 verse 2, tanawin ta. Okay. The sons of God saw that the daughters of men were beautiful. Pag magsiling ang Bible nga beautiful, wow, superlative ni siya. And they took wives for them, ang ini mga fallen angels, whomever they chose. Then the Lord said, my spirit shall not strive with man forever, because he also is flesh. Nevertheless, his days shall be 120 years. 4. Ang bunga, the Nephilim. The Nephilim were on the earth on those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of men, and they bore children to them, those who were the mighty men who were of old, men of renown. Dahil lang sa taas ta. Ako nihatag sa inyo nga assignment, if you wanted to follow through sa sinangang narrative, you go up to chapter 8. Pero kuha na natin ang point. So may ara sang abyss, sa bottom sa belly sa earth, may ara sang Euphrates, and then may ara sang Zophus. Kag ano ning Zophus? This is where the angels that had been incarcerated, kay nag-rebel sila. Pag-rebel, I mean pag-violate sa rules of engagement, ang ginhimo sang Ginoo, ginbutang sila sa Zophus. You go to 2 Peter. Wala gyapon si JR. 2 Peter chapter 2 verse 4. You there? For if God, the Father, the Son, the Holy Spirit, did not spare demons or angels when they sinned, but cast them into hell. Okay, hell here is actually, this is the place of the dead. Kani atong ginatanaw. Pero ang specific place, God cast them into hell and committed them to pits of darkness. Pits of darkness is Zophus.
So diri sila gibutang. Wala sila gihalo dito sa abyss. Wala po sila gibutang dito sa Euphrates. Gibutang sila sa Greek word, Zophos. Kaya nga naman, nag-violate sila sa rules of engagement. Kung sa ilang i-violate, nagminyo sila sa mga tao, mga tahong nga babae. Mao itong reason. Okay? Kaya accusation man ba tayo ni Satan sa Ginoo nga, how can you be so just? How can you be so gracious? How can you be so right? How can you be so loving? Pagdagan sa human history, parang mapasikad ni Satan ang iyahang accusation sa Ginoo, naghimo siya giyahang mga ninja moves. That's why these angels who had cohabited with beautiful women are now incarcerated sa Zophos. You go to Jude. Next na statement, Jude, chapter 1, verse 6. Oh, by the way, I had this investigative journey that I had this week. Actually, last 2 weeks ago. Kung mag-atras, sabi ka mo sa Jude chapter 1, verse 4. Verse 5. Nakita niyo ang inyong rendition? Question, anong gibutang din nga word? Going back to, before natin basahon ang Jude 1:6, because I had this person, kulit kayo, grabe siya kulit, kay dili Ginoo si Jesus, dili Ginoo si Jesus. And I had in my investigation pattern, I read this out in the Greek. Okay? Tanawan na ang Jude, chapter 1, verse 5. Now, I desire, sambal ni Jude. By the way, si Jude is the half-brother of Jesus. Manghud ni siya ni Jesus. Okay? Si Jesus was born nga walay similya ni Joseph na nagsulod kay Mary. Pero after nga na-born si Jesus Christ, may mga brothers pa si Jesus Christ. And part of which is si Jude. And ingon ni Jude, you go to Jude chapter 1 verse 5. Now I desire to remind you, though you know all things once for all. Ansang nakabutang sa inyong hang rendition? The Lord? That the Lord? Alright, that the Lord. Padayon na natin. That the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. Ano akong point? Somehow, ang ina nga rendition, dili bugat. Kasi when you try to see it in the Greek, isang na Greek Bible. Waters, do you have Greek Bible? Ding, dala mo yung Greek Bible? You try to see it in the Greek. Jude chapter 1 verse 6, because the word Lord there is actually Iso Christo. And it should be transliterated to Jesus. The one who take out itong mga slaves dito sa Egypt. It was Jesus. That's so importante. Ang Greek text, hindi nyo makita ang kabugaton sang word na Lord. Kasi Lord pwede Father, Lord pwede Holy Spirit. Pero kung clear ang context nga pagsulat ni Jude, gingamit niya ang name ni Jesus, it was actually Jesus Christ who was there in the Old Testament nga nag-guide sa ila pagwa sa slavery. Damo kayo nakamisin, ba? Pero nami lang kami ara sang Greek context. Again, the word Lord there sa Greek, it's Iso Christo. So it should be changed, no? That Jesus, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. So the angel that struck them out, it was Jesus Christ. And then verse 6, muna ning Zophos. And the angels, the demons, who did not keep their own domain, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bonds under Zophos for the judgment of the great day. Kita nyo? So that's Zophos. So may ginbutang siya ng mga angels sa abyss,
May ginbutang ang Ginoo naton sa Euphrates, may ginbutang aton Ginoo sa Zophos. Question so far. So kung magsiling ka nga hell, okay, hindi lang na kay hell, total compartment, no. Pag magsiling ka nga hell, may ara sang abyss, may ara sang Euphrates, the deepest part of Euphrates, may ara sang Zophos, okay? Daging pamutang ang mga fallen angels nga sunod kay Satan. Wala gyapon si Tunoy, pero ang aton nga oras, paki-connect daw si JR kung makaabot siya. Question so far. Wala pa man si Tunoy. Busan natin ang time. Klaro lang? So I hope klaro ni siya sa aton nga hunahuna. Kasi kung maghatag ni siya sa imo sang tinaw nga pag-intindi, every time nga mag-istoryahanay sang impyerno, lamang ang may alam. Boss, consider nga place of torment. Yeah. This is the place of torment. Hell, Hades, Sheol. Na. So sa bottomless pit, sa place of torment, ara ang abyss. Bottomless pit, amo ni kay na sa aton nga slides. Ara dito ang Euphrates, sa dalong gigapart sang Euphrates River. Zophos, ara gyapon na siya sa dalom sang belly sang earth. And I believe, pagkatapos na napatay si Jesus Christ, before siya nag-ascend sa mga langit, yung kadtuan niya nga mga places, para i-declare sa ila, nga amo ni ang ginhimo sang inyo nga amo, pero nagwa ko nga madinaugon. That's why, after, ginahulat na lang ang human history. Kaya pagkatapos ng human history, in eternity future, ini sila tanan, tagbong sa lake of fire. So lain, ang kulungan, may mga selda na. Selda 1, selda 2, selda 3. Ang aton nga mga friends nga napatay, nga wala nakakilala sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross, diri siya makadto sa selda 4. Sa diin siya nga selda? Selda 4. And that is the place of torment. Or the place of darkness, Luke chapter 16, verse 23. Matthew chapter 8, verse 12. So, selda 4, this is outer darkness. And gin-describe dito ni Jesus Christ nga may ara sang gnashing and weeping. So, that's outer darkness. Sugot mo ang inyong friends. Diri padulong. Aton gani nga mga friends kung kaisa, aton nga relatives, kung halimbawa bailable ang kaso, gapangita ganito sa pumaagi para nga ma-bail out siya. Butang ang kwarta. Pero actually, ang ini nga place, pagkatapos nga mapatay ang tao, kag kung wala niya gipatihan ang ginhimo ni Jesus Christ sa cross, wala na bail. Lukoy gid kayo. Luke chapter 16. Verse 23. In Hades, he lifted up his eyes, this is the rich man, and being in torment, and saw Abraham far away, and Lazarus in his bosom. 24. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me. Send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in the water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. 25. But Abraham said, Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus had bad things. But now he is being comforted here, and you are in agony. 26. And besides all this, next nga place, may chasm. May bungaw. There is this great chasm fixed,
so that those who wish to come over from here to you, this is paradise. And this is what I believe dito sa Ephesians chapter 4. Gikuha ni siya sa Ginoo ang paradise and then gidala niya dito sa third heaven today. Ephesians chapter 4 verse 9 to 10. Mao na itong ibasa kagaina. So may outer darkness, may ara sang kasem nga ang tao nga ara diri di makatabok sadto, but today empty na ni siya. Wala na sang tao sa sini nga lugar kaya ara dito sa presence sa Ginoo. So wala sila sa makita diri subong and it's empty. Okay. Pagkatapos nga nag-ascend na si Jesus Christ. Okay? Question so far? Amo nang rason nga ang ara sa paradise, nga ang tao pag napatay, basta believer siya, diretso na siya Third dahil. heaven. Yes. A reason why a believer, if he or she dies today, hindi na siya dali magkaroon dito na sa heavenlies. My point si Pablo, pagsulat niya nga, to be absent in the body is to be present with the Lord. I-relate nato ni siya sa context regarding sa tribulation passage or tribulation time. Next Sunday, tanawon naton, just come early, tungod kay pagkatapos nga naintindihan nato ni siya ang tribulation time. May mga description na ginhatag ang scriptures, ano ang mga meaning or ano ang mga title sa ginatawag na tribulation. Okay? So, salamat gid, set up na ni JR natin nga ano. Ikaw ako? Ako? Sige. Ma-pray kita nay in closing sa ating na Sunday School. Salamat gid amay sa tion nga kami makapadayon sa pagpamalandong pulong sang Dios. Kabay pa nga nagahatag ini siya sang dugang nga gatong sa imo mga kaanakan. Very, very interesting tanawon ang scriptures. Kung tanawon lamang siya sa perspective sang dispensations. Kag hindi actually ang mahatagan sang limelight ang pamaagi sang tawo, kundi ang pamaagi sang Dios nga ginlay down halin sa pulong sang Ginoo. So kabay pa nga ang kada isa nga positibo sa pag-angkon sini, mamalig-on, kapadayon sa pag-uswag sa kaalam kag kahibalo dira sa presensya sang Ginoo. Offer namon sa imo man ang among remaining nga pagpanimbawon sini nga aga. Salamat gid sang kaalam, salamat gid Ginoo sang labaw sa tanan sang opportunity. Makapadayon kami sa pagkaon pag-inom sa pulong sang Dios. Offer namon sa imo ang tanan pagpasalamat sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Good morning.